Morning guys, linis tayo ng car maaga kasi mamaya mainit na, may araw na. So ngayon pala linisin na natin. It's 8 o'clock in the morning. Nagising ako ng alas 7, tawag sa pamilya, tapos 7:30 linis na siya. Tapos 8 o'clock linis naman ng car. May bisita kami ngayon, mga barkada ng amo ko dahil holiday today. So wala silang mga pasok, may mga bisita na naman tayo guys. But it's okay kasi hindi naman siya ganun na nakakapagod pag may bisita. Wala pa nga silang pinamamalengke. Baka o-order na lang ng food kasi wala namang lulutuin sa bahay. Puro lang ang binili nila yung mga inumin, mga ganun. Alak, soft drinks, mga tea. Yan lang yung mga binili nila. So ibig sabihin hindi magluluto. Ay, grabe, kakapagod. Ang init ka din. Alas 8 pa lang, buti nga hindi tirik ang araw, walang araw ngayon. So ayun, share ko lang muna sa inyo, tapos naman ako. So isang oras yung binigay sa akin dito sa sasakyan na linisin. So i-share ko lang guys yung about sa sahod dito sa Hong Kong. So siguro nakita nyo na rin yung vlog ni Daiwena na tumaas na nga. So nalaman ko lang yun kahapon nung nag-day off ako. Kasi may nag-message sa akin na nag-a-apply dito sa Hong Kong kung totoo daw na tumaas na yung sweldo. So sinerge ko sa Google. Totoo pala, September 29 guys, tumaas na yung sweldo dito. Naging 4.8. Ang laki ng itinaas niya ha, kasi ang dating tinataas dito $100 lang every kada nung last year. Tapos ngayong year, tumaas siya ng $140 ang itinaas niya guys. So 3% nung 4,730 naging 4,870. So ang laki nun guys, ang laking tulong nun guys, promise, sobrang laking tulong nun. So bali na sa ano rin yun sa Pilipinas, 1,000 mahigit din yun. So pambili na rin ng bigas, di ba? So ang tanong guys, sino ang kasali dun sa mga na-increasean na yun? So, ang sagot, hindi po ako kasali. Hindi ako kasali dun sa na-increasean ng sweldo. Kasi, ang kasali lang doon is yung mga bagong mag-a-apply simula September 30. So, kung pipirma ka after September 30 to October until next year, ang sahod mo na ay 4,870. Pero kami na pumirma nung last year pa, 2022, hindi kami kasali. Yung pa rin yung sweldo namin, 4,600. So, yung mag-a-apply ngayon na dito sa Hong Kong, mas malaki ang sweldo nyo sa amin. Nakadepende na lang kasi sa employer kung tataasan ka niya, kung susundin niya yung increase. Pero kung hindi, better luck next time kung kailan ka niya tataasan. May mga ganun talagang employer na hindi sila ganun ka generous sa pagdating sa sweldo. Hindi nila yun. And it's legal. Hindi siya illegal na hindi kita tataasan. Kasi karapatan nila yon. Nasa amo kasi kung susundin nila. So, hindi talaga yung sinasabi na kapag nagtaas ang gobyerno, itataasan ka din kahit yung nasa kontrata mo ay 4,600 lang. So, kahit ganun yung kontrata mo, kahit tumaas ang gobyerno ng ganyan, na 4,800 na nga, ikaw, kung hindi ka taasan ng amo mo, dahil nga yung kontrata ang sinusunod, wala kang magagawa. So, huwag kayong magreklamo sa amo nyo, ha? Kung bakit hindi kayo tinaasan. Kasi, mapapahiya lang kayo. Kasi, hindi mandatory yun sa atin na mga nakapirma na ng dati ng kontrata. So, para lang yan sa mga bagong ma-hire ngayong taon. So, mag-apply na lang ulit ako para 4,800 na ang sahod ko. So, ayun guys ha, malinaw ba? So, ayun, pataas ng pataas ang sweldo dito. Sobrang ganda kasi, alam mo yun, ang 140, halos 1,000 mahigit. Ang dami ng mabibili nun, di ba? Saan mo pa yan makukuha na yearly tataasan ka ng 1,000 mahigit sa sweldo mo, monthly mong makukuha. Di ba? Sa Pinas, walang ganyan. Tataasan ka ng sweldo ng 1,000 sa isang buwan. Nako. Walang mangyayaring ganyan sa Pilipinas. Hindi nataas. Kahit sa Saudi, hindi nataas ang sweldo. Kahit magkano. Laging 1,500 lang. Real. Eh dito, tingnan nyo. May mga ano daw kasi dito, yung mga grupo-grupo ng mga Pilipino na nagre-request niyan sa government para taasan yung sweldo natin. So, pasalamat tayo dun sa mga grupo na yun. Kasi
pinaglalaban nila yung karapatan natin, kumbaga. So, sana maging 5,000 na siya. Kung hindi man 5,000, 6,000. Ang laki na nun, guys, kung 6,000 na. Alam niyo kung magkano na yun sa Pilipinas pag 6,000 ang sweldo dito sa Hong Kong? 40,000 pesos, guys. Okay na okay na. Pag may college ka, naku, buhay na buhay mo na. Kasi buo mo naman yun mahahawakan eh. Diba? Yung iba kasi, ang sahod nga 100,000, pero hindi naman buong nahahawakan kasi magbabayad sila ng renta ng bahay, ng tubig, kanila lahat yun. Tapos yung pagkain pa nila, kami, pagka DH ka dito sa Hong Kong, buo mo yung mahahawakan. Kasi hindi ka naman magbabayad ng kung ano-ano na bahay, tsaka tubig. Tapos, meron pang minsan na overtime. So, lalaki pa yung sweldo mo kung mag-overtime ka. Kung papayagan ka ng employer. Nakakatuwa, diba? Kasi sobrang laking tulong, lalo na pamahal ng pamahal ang lahat ngayon sa Pilipinas. Kaya maganda na ganyan, pataas din ang pataas dapat ang sweldo. Dapat ganun ang mindset sa Pilipinas. Habang nagmamahal din ng lahat, nagmamahal din ng sweldo. Hindi yung sweldo ganun pa rin. Tapos lahat ng bilihin ang mahal-mahal na. Paano naman? Paano mabubuhay? Paano uunlad? Diba? Ay, nako. So, ayun. Tapos na ako dito. 8:30 lang, guys. 30 minutes lang natapos ko na. Maglilinis naman ako ng loob ng bahay. Tapos, mamayang hapon pa naman yung bisita. Bye-bye. Later again. Nalinis ko na yung buong bahay, guys. Walang nakatira dito, kaya pwede yan. Yan, nilinis ko, inilagyan ko nito, yung parang sa paint. Dito kasi maglalaro yung mga bata. So, nakakapagod. Alam nyo, kanina, inis na ako. Buti na lang umalis sila, hindi na ako sinama. So, sa labas daw, bibili ng pagkain. So, pagkain na lang mamaya pag uwi. And then, nilinis ko kasi lahat dito, pati CR, sahig, yung mga pintuan, tapos dito sa kusina. And then, ang nangyari, hindi na kasi mangot na ako, umakyat yung amo ko. Sabi niya, nilinisin mo rin tong ito ganyan, ginto ganyan, dami niyang inuutos. Sabi ko, hindi mo naman to bahay, parang gusto ko na sumagot. Sa isip-isip ko lang, hindi mo naman to bahay, ba't pinapalinis mo sa akin? Nagtimpi na lang ako. Sabi ko, tiisin na natin. Gusto mo mag-overtime, di ba? Oh, gusto mo ng pera, di ba? Mag-overtime ka? Kaya ayan, sumunod ka na lang. So, ayun. Tapos naman ako maglinis. And then, sabi ko kanina, ayoko na talaga. Hindi talaga ako magre-renew. Bahala kayo dyan. Sabi ko, isip kong ganun. Ganun lagi yung nasa isip ko. Pag napapagod ako, yung pagod na pagod talaga ako, naisip ko na, hindi na talaga ako magre-renew. Tapos, pag minsan naman, okay yung buhay, nakakatulog ako sa hapon, tapos may mga free time ako, pagka umaga, pag mag-ahatid ng bata, pag may mga aral-aral siya na 1 oras, nakakapahinga ako, ay, sarap-sarap ng ganito, talaga, dito na lang ako mag-work, di na ako maghahanap ng ibang employer. Yung mga ganun, na-experience nyo rin ba yan sa trabaho? Yung pagpagod na pagod kayo, gusto nyo nang mag-resign, pero pag okay naman, petex-petex, relax, ay, ang sarap magtrabaho. Yung parang ganon. Pero hindi. Mas nananaig talaga yung ang dami mong bayarin at ang dami mong bills. Kaya, magtrabaho. Mag-overtime. Okay? Ay, Diyos ko. So, ayun. Ayun pa nilang ipa-open yung aircon. Init na init. Sabi ko, open ko yung aircon. Tapos, pinadala na lang yung electric fan. Wala kasing electric fan dito sa taas. Wala nga nakatira. So, ayun, parang storage room nila to. So, dinala ko na lang yung electric fan. Ang init pa rin, guys, as in, nakadalawang beses na akong palit na damit. Kasi yung naglinis ako ng sasakyan, pawis na pawis. Tapos, ito, naglinis din ako nito sa taas. Ayan, pawis na naman, di palit na naman ako. Ay, pakita ko sa inyo kung gano'ng kaliit ang kwarto dito, guys. Ayun, maliit na to para sa akin pero sa iba mas maliit pa, as in talagang bed lang ang kasya. So ayan, ano lang siya, ilang tiles lang to natin. Ang sukat nito ay 60 by 60 yata, 1, 2, 3 lang, 3 at kalahati. Ayan, ganun lang siya kaliit. Baka 3 lang, 2.5 lang siguro to, 2.5 meters. Ayan, pero okay na rin to Kung iisipin mo, pag doon ka sa syudad, yung mga building, ay naku, mas maliit pa dito, guys, ang kwarto. Ayan, tapos kasama mo pa yung bata. So, ganyan lang siya. Ito yung kwarto ko sa baba. Ganito yung size. Mas malaki yata yung sa baba. Kasi kinumbine nila, guys. 3 kasi na kwarto. Ayan.
tatlo yan. Tapos inalis nila tong isang kwarto, pinag-combine na nila yan kasi yan na yung kwarto nila ng mga amo ko, pinag-combine nila, kaya sa loob doon na yung bata. So dalawang kwarto lang yung sa bahay ng amo ko. Ayan. Tapos ang liit lang din ang kusina, ganyan lang, oh. Tapos ayan na yung kwarto ko, 'di ba? Ganun lang, kusina, paglabas ng kwarto ko, kusina agad. Parang kailangan ko ng ano guys, ng massage. Grabe, pagod na pagod maghapon. Ang likod kasi ng mga bata, akyat baba, naglalaro sa taas, tapos bababa, tapos aakyat, pupunta sa magulang dito sa baba, tapos aakyat. Kailangan namang pabayaan ko, baka mahulog sa hagdan. So ako baba, akyat din. Doon ako nahirapan to sa mga bata. Pero nag-order sila ng pagkain, so wala akong ginawa sa kusina. Sa bata lang talaga. Naglinis pa ako bago mag-off. Ano na ngayon, 11:30 na. Hindi na nga ako naligo kasi naglinis lang ako. Hindi na ako naligo ng katawan, gawa ng pagod na talaga. Bukas na lang, off ko naman bukas. So ayun, buti hindi nagluto ng mga bata lang. Nilinis ko pa yun yung taas ulit. Pero ano na lang, sahig. Tsaka yung mga laruan. Tapos pagbaba dito, nilinis ko ulit yung baba. Lahat kasi sobrang kalat. Tsaka bukas off ako. So dapat nalinis. Para kahit di ako maglinis bukas kasi nga off. Okay pa rin hanggang sa susunod na araw pagpasok. Ay, matulog na tayo. Laki na ng iPad ko. Good night. Thank you for watching. Don't forget to like, subscribe. Salamat sa panonood.